Hello my dear green fingers! For today's video ay feeling tubero po tayo. Paano nga ba natin nalagyan ng extension line ng water supply ang ating itsy-bitsy garden? Please stay tuned! So guys, ito yung GIT or yung bakal na T na kailangan na nating palitan ng PE compression fitting kasi kalawangs na siya at dito tayo magdudugtong ng extension ng linya ng tubig at bagong gripo. After maisara na natin ang gate valve, ay kailangan na natin tanggalin itong GIT at i-cut yung mga black pipe na nakakapit sa T gamit itong pipe cutter na nabili ko online. Super dali nitong gamitin guys. Ito po yung gagamitin natin pamalit na PE fittings na T, 1/2 din para sa ating black pipe. Make sure na kompleto yung mga spare parts niya at meron itong gasket or o-ring. Sundan lang natin or tandaan lang natin yung pagkakasunod-sunod ng spare parts. Ngayon naman, susubukan natin ikabit tong T ng paganito. Make sure na hindi mapapasukan ng bato or lupa yung loob ng ating mga black pipe. Uunahin lang natin ikabit sa kanan na parte ng linya ng tubo at susundan lang natin ulit yung pagkakasunod-sunod ng paglagay ng spare parts. Make sure na higpitan natin ito at maayos ang pagkakalagay ng mga ito para maiwasan ang leak. Dahil kapos na yung black pipe dito sa gitna, magdudugtong lang tayo ng PVC pipe na 1/2 din na may coupling. Nakahanap tayo ng maikling PVC at yun ang ikinabit natin dito sa PET. May palugit lang ito na 1 inch sa loob ng T-fittings papunta sa black pipe. Medyo sobra yung nakabit natin kaya babawasan lang natin. Subukan naman natin kung kasya yung PVC sa ating T. Medyo mahirap na higpitan kasi mababa yung flooring at masakit sa kamay kaya pwede naman tayong gumamit ng pipe wrench sa panghigpit. Ngayon naman, idugtong na natin itong extension ng black pipe papunta sa ilalagay natin na bagong gripo. Ilagay lang natin ulit yung mga spare parts ng T. So medyo nahirapan tayo dito sa may PVC na dugtong natin kasi ayaw mawala yung leak kahit sobrang higpit na sa pagkakaikot natin at ginamitan ko na rin ng pipe wrench. So okay na yung magkabilang side ng black pipe and T, wala siyang leak, dito lang talaga sa may PVC na dugtong natin. I'm not sure kung hindi sila compatible or may mali sa pagkakabit ng PVC. Anyway guys, proceed lang tayo at ilagay muna natin yung linya ng black pipe sa bagong gripo. Puputulan lang natin dito kasi mahaba pa siya. Dito natin i-connect yung PVC pipe with faucet. Try natin ikabit yung PE elbow. Then, i-prepare na natin yung faucet na ilalagay natin sa ating itsy-bitsy garden. Ikabit lang muna natin itong gripo sa PVC elbow na may thread. So, nilagyan lang natin ng teflon. So, lahat po yung ginagamit natin na fittings ay 1/2. Then, i-connect lang natin dito sa PVC pipe na 1/2 din ang sukat. Gumamit lang tayo ng PVC cement. Ito na po yung gripo na ilalagay natin at nahigpitan na natin pero medyo mahaba pa itong PVC pipe kaya puputulan natin. Nilagyan ko lang ng tanda kung saan tayo magpuputol gamit yung ating pipe cutter. Ngayon naman subukan natin ikabit itong PVC dito sa ating PE elbow. At dahil ayaw mawala yung leak dito guys, inulit ko na lang itong part dito sa may T, pinalitan ko na lang ng black pipe at tinanggal ko yung PVC na nauna nating inaikabit. And so far, nawala na yung leak. Nakakaloka pala ito guys. Ito din pinalitan ko yung PE elbow kasi nag-leak din dito sa connection ng PVC. Mas compatible pa itong PVC pipe na pinalit natin na kulay blue na PE elbow. Make sure na kompleto din yung spare parts para maiwasan din yung pagtagas. Years later. Ito na guys, finally, naikabit at maayos na natin na ilagay yung extension na linya ng tubig para sa ating itsy-bitsy garden. Kailangan ko na lang higpitan yung pagkakadikit ng tubo dito sa steel matting. Okay na din yung PET and elbow, wala na silang leak. Ang hirap pala maging tubero guys kasi kailangan malakas ang puwersa mo at flexible ang katawan kasi kailangan mo yumuko or mag-squat or umupo ng matagal para makabit mo or makapag-repair ka ng water connection.
Yun lang guys, I'm so happy naka-accomplish tayo at may natutunan dito sa pagiging feeling tubera natin. Nagsilbi po itong workout para sa akin kasi pinawisan ako ng bongga. Maraming salamat po sa panonood. I hope nagustuhan niyo po itong episode at pakishare niyo po. Huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang bell icon para updated kayo sa ating mga future videos. I-follow niyo na rin po ang ating Facebook page. Ito nga po pala yung mga na-harvest natin na bungolang bananas dito sa ating Itsy Bitsy Garden. Ang dami nila. Hanggang sa susunod nating video. Bye!